interview ko dito ako si Mendoza, isang security sa grocery. At ako yung ako yung nagpapapasok ng mga illegal na droga kasi kasangkot ako sa isang sindikato. Kaya sinatext po yun, ako yung nagpapapasok sa kanila. Yun yung abangan nyo kung ano yung mangyayari sa storya namin. Ako yung pinipili dito, so preparation lang po namin sa kung paano po namin lalagyan ng chemistry yung acting namin as actors, at hindi lang po madaling gawin yun kasi sobrang close lang po namin sa mga cast and so medyo natin madaling yung preparation. Okay, ako naman si Mang Mario, truck driver. Si Mang Mario, siya yung parang nag-deliver siya ng mga goods and kung ano-ano man dito sa supermarket na to. And at the same time, parang nag-truck kami dito, no? And yung atake naman ni Mang Mario dito, parang medyo salbay siya, pero funny. Yung mga ginagawa niya dito, kasi kasama niya dito, partner niya dito si Vero. And masaya yung atake yung partner namin dito na Vero, yung mga eksena namin. So yun yung pang-experience namin. Ako lang dito, isa po ako sa mga bagets, sa mga adik. Napili natin yung basement na pwesto sa kami pwede tumira ng droga. Kasama ko sa Luis dito. Para makuha ko yung acting ng pagiging sabog, tumira muna po ako bago makakalala. Joke lang po yun. So, yun, so nag-research na ako kung paano talaga yung itsura ng tao ng sabog. Research lang po, hindi po ako tumigil. Salamat po. About question, sino yung first time na nagawa ng horror movie? I love your house history. Exciting po dahil alam niyo yung kaninang liman ko, di ba ano yun, pag-horror naman talaga may acting na mga ganyan. Kaya doon mga na-experience. Okay naman, ramdam ko yung tao, parang tamang take ka ng tao. Nararamdaman ko, tumatay talaga yung value ko. So, mga scenes, ramdam ko talaga. Okay, sana makagawa ulit ako ng isa pang horror. At nabitin ako gusto ko pa. Sa akin po, medyo nahirapan ako sa horror kasi hindi naman ako sa pagyayabang eh. Kami yung mga patiga, hindi yung kami takot. Takot na po ako sa tatay ko. So, iniisip ko sa tuwing eksena, tatay ko ako talagang bumubugin ako. Kaya tumukunan ako yung bubog. So, yun lang po yun. Saka malaking interview sa akin na imagine din na may kulto nga kami kasama sa basement. Kaya talagang malaking experience ko sa akin ito. Lalo na pag-wala po ako ang isa dito sa industriya ko natin. Marami po ako natutulan sa mga kasamahan ko. Yun lang po. Maraming salamat. Last question. Kasi some of the movie producers and directors naka-experience sila ng sometimes real ghosts or nakakatakot na experience. Have you had a frightening experience during the shoot? Ako meron ako nakita. Meron ako nakita. Sinabi ko na lang, hindi ko na lang na in-over the act. Sinabi ko na lang sa ibang staff. Sabi ko, meron talaga nagpapakita dito. Doon sa basement, sa dulo, sa tayo ng pwesto. So yun, parang yung nakikita ko na yun, parang sinama ko na lang din sa movie kung paano ko matakot. Ginaya ko na lang din sa movie. Parang ganun. So yun, meron nagpapakita talaga. Alright. Who's next? Alright, sir? Kevin, may third time ba? Meron po. Tulad nga po nung sinabi ko kanina at nung habang na ginagawa namin yung movie ng basement, nakakita po ako ng ghost, pero hindi ko siya maanilan masyado kasi medyo malayo siya, pero ginagawa
So, mas more on nakakaramdam ako kaysa sa nakakakita. Siguro yung third eye ko, ganun talaga ka-open. And more on sa nararamdaman na lang. Yes. Kasi this is a for film class, so you think the play is good for the month of love, happiness, or suddenly you come up with a horror movie. Yes, that's a fresh take on the Valentine's system. Usually we have offerings that sometimes people they look forward to something different. So that's why we liked it during mid-February, to be exact. Just so that we can offer something different. Siyempre may mga tao dyan na hindi lang puro Valentine, hindi lang puro romance yung hinahanap. So sana yung mga tao na hindi yun yung mga hinahanap, hindi yung mga tao nila. And we're expecting people to really support this. All right, thanks so much, Sir Ken. Who's next? All right, so Sir. I am Ray Radio Kapula. Gusto ko lang malaman what makes basement a scary movie? Kasi yun ang sabi ka, nakakatakot ng pelikula. Ano yung nakakatakot sa ginawa ng pelikula? Kasi parang yung una dating ng mga trailers, para siya na first time na nakita, para siyang killer type na movie. Pero at the end, nakita naman namin na magkakaroon ng tunnels sa isang character. So, anong klaseng movie at nakakatakot based? Actually, mas gusto naman sa basically. Even na ako na effect. So, we have experience with yun habang nagdadal kami. So, pili ko yun sa mga-cast na habang nagdadal kami. So, habang nagdadal siya, may isang eksena na nakikita namin pa rin. Tapos, hindi ko na namin flashlight. Tapos, pag-iwan niya, biglang i-visualize niya na yun yung future. Tapos, wala pang effect, so nagulat ako. Sorry, pero ganito yung reaction ko. Oh shit! So yun yung reaction ko. Tapos naganda ko yung oh shit. Sorry. Pero ganito yung reaction ko. Sabi ko, wala pang effects, pero so nakakatakot. So, At saka kaya medyo natagalan po ito pelikula to para maganda yung pag-winner things. Yes. Sa tingin mo, nagsugulat ng pelikula o merong mga characters dito na talaga sa prosperity, so pag naman yung ginamit sa animation, pag naman yung ginamit yung attack, o gulatan sa pelikula rin. Yun ako. Dahil sigurado magugulat mo kayo dito. Prosperity naman, lupit, malapit na magawa. Itong pelikulang ito, parang basement. Ibig sabihin ito, yung basement yung location namin. Tapos ano yung pwedeng mangyari sa basement? No? Galing na magagawa ni Dokin po dito. Dahil papasalamat ko kay Direk Dokin. Saka sa pag-iimbita ko sa akin na makasama ko sa pelikulang ito. Kasi ibang klase mo, hindi nyo may imagine na meron palang gano'n. Matulad kung sinabi nyo kanina, akala nyo kung sino serial killer. Tapos hindi lalabas na, uy, yung pala yung kumakita eh. So talagang nakakasurprise ko. Salamat po. Yun ang makapagan natin kung ano yung future nyo. Okay. Personal question. Wala mo yung phobia kapag nag-apartheid basement nyo? Nung natapos yung movie? Ako meron kasi since ginawa natin yung basement, kumbaga pag ikaw na ako sa basement, ano yung basement? Pag kinako ng konti. Oo. Baka ka meron. Lalo sa basement namin. Anyway. Alright. Who's next? Answer. Ito sa production na alam naman natin na yung kay David is
Kasi isa-showing din sa February ko, yung movie nung Yolo and Tony Gonzaga. Sinadya mo ba talaga ang February ko ito showing? Kasi alam naman natin na medyo nag-i-delay yung sa streaming. Ang smart na kaya ko, sila nung last year kung namin ko na so, pinahingin ko rin namin ang gusto namin Valentine's, pero actually, so, kaya pumasok sa Star Cinema. Star Cinema, kaya sa pumasok, kaya sa amin, alam na rin, yung probably before Alright. Sino po magkano? Okay, sir. Si Sir Florenzo. Hi, Florencio from Man on the Live. Tanong ko lang, among the cast, sino yung, habang nag-film kayo, sino yung pinakamatatakot-takotin sa inyo? Yung parang napansin niya na habang nag-shoot or even off the camera, parang nafe-feel nyo na medyo natatakot siya sa place, o kaya parang may nafe-feel siya gano'n. Si Chini. Kasi kahit sila sa Chini dito. And meron parang ginawang drops na baby. And pinakita sa kanya, hindi pinakita talaga sa kanya muna. So pagdating ng role, nagulat siya na parang siya yung baby, parang pinrock siya. So talagang nag-freak out siya. So nagtakot din sa nangyari. So yun. Pero among the boys, wala namang ano. Sa boys po si Kuya Beto, natatakot po siya makakaubusang ko siya ng pagkain. Kasi yung parang nakikita niya marami ng kumakain, nakikita niya, bumubulan siya ng, shucks, marami ng kumakain. So siya po talaga parang sa akin, hindi nakakatakot. Sa basement pa lang, nakikita ko na parang naligibago si Kuya Beto na ito pala ang hindi ka gumagawa ng horror. So talaga si Kuya Beto, magaling na artista po yung actor. Talagang nakikita niya yung surroundings po niya na meron talaga dito. So pagkain na lang yung ako. Okay, this is. Sige, susunod na lang ang dessert din. Sir? Alright, dessert, sir. Since sabi na kanina na nagtagal yung production, gano'n siya katagal siguro? Kasi I think 2011 siya ginanap. I think 2 years or 1.5 years. Mga 2 years, 1.5 years na namin ginawa yung So, ano sa palagay niyo yung naging sa bakit ganun pumasa? siguro po GMA production ako yung makasa. Okay, sir, bigyan natin sir din. Ano po lang sa Sir, sir, schedule, so hindi lang nagsabay-sabay. Pero most part of it is pinaganda yung special effects for this movie. So talagang pinagtsagaan. To answer your question naman, may pinagbubutan ba? I can't answer for the direct, pero and the writers. But what I know is parang this is a different movie. Basically, it revolves around different people who are stuck in the same situation. Given that they're stuck in a basement, parang I've never seen something like this.
So it's pretty new. So dapat talagang supportahan natin yung creative minds ng mga Filipinos and to support the creativity nga and that we can also do our own. We can also do our own horror films. We had a lot of horror films that are successful, such as The Road, which is a big genre. So, ang daming mga dinarinig comedy na dapat talaga supportan. And I think this is something that we should really look forward to. And I don't think comedy will produce or create something that's less than before. Alright, well said. Ito, next question natin from Sir Jenna. Sayang walang ano. Pwede po yung kahit ano yung mga patay na nanahanap ko rin. Hindi. Pero yung Psycho, American Psycho, pwede yun. Gusto ko rin. Dahil sobrang galing din ko sundin. Sobrang naniwala ako sa ano. Niya ako. Kaya, parang minsan gusto ko rin magkaroon ng ganun program. Psycho. Kasi yun yung mas naniniwala ako pag mga ghost ng mga bata. So, okay yung may mga bata. Okay, ako naman, yung The Grudge. The Grudge is yung isang movie yung Conjuring, yes, and Conjuring and Evil Dead, yung ngayon, yung meaning. So the best effect, the best cinematography, lahat. So, galing. Yun yung mga tatlong paboritong horror movies. Sir? Question? Sorry, yung question ulit. I'm not in a position to say that this is Sarah's GP. Who knows paano magkaroon ng future? Can't say that. Never say never again. And kung natapos na yung mga parts na during this film, definitely natapos nila ang parts niya. Natapos na yung role niya, which is no edit outs. So she was able to be the whole film. Honestly, I'm not in a position to say kung makakapromote siya dito. Hindi na natin susupport natin yung movie in the future. So, kasi kwenta na siya ng movie, di ba? Ang sa akin lang, I think the rest of the production questions, hindi ko masasagot. So, baka we might take some time na lang with the producers and the director. Kasi yun nga, I'm not in a position to say, lalo na this is a little bit sensitive topic. So, Better to be safe. Okay, sir. Okay. So, Anything was your favorite scene in the movie? Mga favorite yung insane? Ako kasi, medyo may pagka-challenge kasi kung ginawa ko dito. And first time ko ginawa ito sa mga lahat ng ginawa ko mga serye, yung umarte ng maliwanag
pero imagine mo madilim. Yes. So yun yung parang pinaka-favorite scene ko when kasama ko sa sala na yung parang may nakita kami susi na kailangan hindi namin siya makita at i-imagine namin kailangan pumasok sa utak namin na total blackout yung nilalakaran namin, yung paligid namin, so yun yung parang favorite scene ko. Yes. For me, yung the whole scenes. Kasi from being a pusher na macho-macho magsalita, then nakakita ka ng creature, sobrang nabayo, sobrang iba pa, nag-boses babae ka, sobrang takot mo yung nangyari sa iyo. So, doon na yung pinaka-favorite part ko na gusto ko. So, ako naman nung sumigaw si Dex kasi parang basta nandyan siya. Tapos pumasok ako sa lugar na pinamatayan. So, hindi naman ko yung eksena nito. Dahil mali, o mga ilang steps lang, doon na ako sa pinangyarihan. Pero bago marating yun, inakabahan ako ng sobra. Sobrang tigil ng bangko, inakabahan ako. Yung kamay mo na hinihinig, papunta doon sa pinamatayan ni Dex. Then sumigaw siya yun, hinanap ko na nasa siya, pakita ko sa kanyang kamay. So yun, may marabot sa akin, eksena na gusto ko na. Sobrang naramdaman ko talaga. Ako naman po favorite scene ko dito. Siguro yung death scene, no? Kasi first time ko na gano'n akong klaseng patay. Abangan nyo kung paano ako patay. So, ako sa akin yung favorite part ko. Saka isa rin ko sa mga favorite part ko nung nakita na ako namin kung sino talaga yung kumakatay. Kasi meron isang part mo doon, ako po yung nag-drive ng kotse. Lahat na ako kami nag-drive, tapos nagtulog